Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning po sa inyong lahat. Please call me Ekat. 36 years old. At mula po ako dito sa Santa Rosa, Laguna. DJ Lindsay, I have an ex-boyfriend. We've been together for almost 15 long years. 2 beses siyang nanloko sa akin. Pinatawad ko. Kasi nakikita ko naman na nagbago naman siya ng pakikitungo sa akin. Pumunta kami sa Canada. Yun nga lang, magkaibang lugar ang tinirahan namin. Magkaiba rin po ang visa status naming dalawa. Work visa siya habang ako naman. Wag na nating sabihin dahil baka hindi po pwede. DJ Lindsay, nagkalabuan at naging mahirap po ang communication namin kahit nasa iisang bansa lamang po kami. Aminado po kami, lalong-lalo na ako na napakahirap po. Nahirapan po akong mag-adjust, nahirapan po akong pagsabayin ang trabaho sa isa ko pang trabaho. Siyempre, hindi na naman ako bata. Yun po yung dahilan kung bakit bibihira po akong makipag-usap sa kanya. In-explain ko naman po kung anong pinagdadaanan ko. Pero hindi niya po maintindihan yun. Dahil po doon, naghanap siya ng makakausap na iba. Pero ang sabi niya sa akin, hindi raw yun panloloko. Nagkaroon daw siya ng depression dahil sa ginawa ko sa kanya. Hindi ko raw siya kinakausap at umabot daw ng almost 8 months na parang wala raw siyang girlfriend. Kaya naman bumawi po ako. Noong birthday niya, nagbigay ako ng isang birthday party. Nandun lahat ng mahahalagang tao sa buhay niya, pati yung kanyang mga kaibigan. Lahat binigay ko para sa kanya. Lahat ginawa ko para makabawi sa kanya. Pero nung birthday ko, kahit simpleng bati lang mula sa kanya, wala akong natanggap. Ang sabi niya sa akin, nakalimutan niya raw na birthday ko. Sobra po akong nasaktan noon, DJ Lindsay. Pinaniwala ko yung sarili ko na mahal niya ako. Hanggang dun sa ika-10 buwan namin, ang sabi niya, ayaw niya na. Natawa ako sa sarili ko and naawa at the same time. Ako na lang pala yung may gusto ng relasyon na to. So ang sabi niya sa akin, para hindi raw ako masyadong mahirapan, hindi raw muna kami maghihiwalay.
kami pa rin daw hanggang sa makahanap ako ng ibang magmamahal sa akin. And so naghanap po ako ng iba. Halos mabaliw ako, DJ Lindsay. Kasi unti-unti na siyang bumibitaw sa akin. Walang tawag, walang text. Wala po akong makausap. Minsan yung pamilya ko wala ring oras para sa akin. Which is very understandable naman because magkaiba ang time zone ng Pilipinas at ng Canada. Hirap na hirap po ako noon. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang sarili ko. Hanggang sa awa ng Diyos, nahanap ko po ang current boyfriend ko at alam ko na mahal niya ako. Isa po siyang Canadian citizen. 8 years po ang tanda ko sa kanya. Pero napaka-matured po niya mag-isip. Siguro ganun talaga kapag ibang lahi. Pero bago po maging kami, nakipaghiwalay na ako doon sa ex ko. Laking gulat ko na nung nalaman niya, galit na galit siya sa akin. Ang dami niyang masasakit na salitang binitawan sa akin. Kesyo tama lang daw na hindi siya magparamdam. Kasi nakita niya raw yung totoong pagkatao ko. Hindi raw ako worth it. Kasi sa dulo daw, nung naging mahirap na ang sitwasyon namin, naghanap ako ng iba. Pero diba, iniwan na niya ako. At siya pa mismo nagsabi sa akin na maghanap na ako ng iba. Mali ba ako na mag-move on at magmahal ng iba? DJ Lindsay, nagmamakaawa siya. Pero ang sabi ko, tama na. Tama po ba na bumitaw na ako dito sa relasyon namin? DJ Lindsay, kailangan ko po ng advice ninyo. Muli, ako po si Ekat. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo. Sabihin mo, Energy! Ang oras natin, check your time, 20 minutes after 9, 9:20 na po ng umaga. Wow! Nga pala, thank you very much sa lahat po ng mga nakatutok na po sa atin live on Facebook, facebook.com/EnergyFM1067. And don't forget, kung gusto niyo pong balikan yung aming mga past episodes, lalong-lalo na dito sa Lihim ng Liham, pwede niyo pong gawin yon. Punta lang po kayo sa YouTube account ng Energy FM. That's Energy FM 1067 on YouTube. Okay, para makita nyo rin po, even yung ibang programs po ng Energy FM, makikita nyo po yan. Yung mga kulitan, mga asaran po ng Jimshi. Wow! Mga kalokohan po ni Kuya Mong Chico. Ayan, makikita nyo po yan. And of course, yung po mga programa at mga episodes po ng Hello STG ni Papa Jackson. At naku, yung bagong-bago nga pala na bagong luma pala. Hot Stories po ni Gandang Kara. Siyempre makikita nyo po yan sa tawag dito, YouTube account, and dun po sa programa rin
Sino nga tong DJ sa umaga? Yung Baby Toby, ayan, yung TT in the morning, ay nandyan din po sa YouTube. Hanapin niyo po lahat po ng programa ng Energy FM sa aming YouTube account. Oo, Energy FM 1067. Gandang umaga kay Ina Pardilla. Good morning kay Paul Calma Oligo at saka kay Ate Yoli, kay Mike Montero. Hello naman sa inyo dyan. Anong gagawin mo kung ganyan yung ganyan yung jowa mo? Parang bipolar si jowa. Hindi mo maintindihan. Parang may attitude problem si jowa. Oo, sa init sa lamig. Hindi mo alam. Sabi mo maghanap na ng iba. Habang hindi pa nakakahanap ng iba, sige, tayo muna. Oo. Tapos nung nakahanap na ng iba, hindi ka worth it. Nakita ko tunay na kulay mo. Ano ba talaga? Bakla ka ba ng taon? Kita maintindihan. Kasi kung ako yan, kung sa akin tumama yan, maghahanap din ako ng iba. Kasi alam mo yung feeling na parang binitray ka? Alam mo yung feeling na sinukuan ka? Yung tipong hirap na hirap ka sa ginagawa mo kasi syempre mag-a-adjust ka, nasa ibang bansa ka, di ba? Automatically, dapat alam mo yon, hindi mo pwedeng gawin yung mga ways mo dito sa Pilipinas Kasi nasa ibang bansa ka, iba yung trabaho doon, iba yung standard of living, di ba? Iba yung pressure pag nasa ibang lugar ka, ibang bansa ka. So, pareho kayo nag-a-adjust. Di ba ginagawa mo ang lahat para makapag-adjust? Di syempre merong mako-compromise At yun na yung inyong relasyon. Di ba? Pero pinipilit mo, no? Para mag-meet yung both ends. Yun nga lang yung lalaki, sumuko. Wow! Tapos naghanap siya ng ibang makakausap just because hindi mo siya maharap-harap, di ba? Just because nahihirapan ka rin. Kasi kumbaga yung time mo is challenge din. Di ba? So bumawi ka naman sa kanya. Pero nung nakabawi ka na, 'di ba, nung ginawa mo na ang lahat, siya naman yung parang 'di ba? Siya naman yung parang nagpabebe. Hindi ka binati nung birthday mo, tapos naghanap ng ibang makakausap. Anong gagawin mo, 'di ba? Kasi ang sabi, ayaw ko na, 'di ba? Sige, habang hindi ka pa nakakahanap ng iba, tayo pa din. Nakahanap ka na ng iba, edi bahala ka na sa buhay mo. Parang ganun kasi. Nung nakahanap na siya ng iba, sinumbatan ka naman kung ano nung sinasabi sa'yo, 'di ba? Kung ako yung tatanungin mo kung dapat ka na bang bumitaw dyan sa relationship mo, bumitaw ka na kasi parang nakikipaglaro lang siya. Diba? Kasi kapag nasa isang pressured tayo na sitwasyon, syempre the least that you would like to have is yung boyfriend na hindi mo maintindihan kung anong gusto. Uy, lagi niyong tatandaan sa mga kalalakihan pa na nakikinig sa atin. 'Di ba? Hindi man lagi sa inyo sinasabi ng mga babae because sa panahon ngayon uso na po yung independent women, ganyan, independent women era nga, 'di ba? Tapos parang masyadong nag-glorify yung pagiging matapang, 'di ba? Yung pagiging independent na mga babae, ganyan. Pero ang katotohanan ng buhay, 'di ba? Sa isang idealistic na mundo, kayo ang anchor namin. Wow! 'Di ba? Mga babae, diba kakapit at kakapit yan sa lakas na kayang i-provide ng lalaki. Uy, totoo yan. Hindi ako nagbibiro. Kasi alam mo, kahit gaano pa katapang ang isang babae, pag uwi niyan sa bahay, o di kaya naman pag nag-uusap na kayo sa telepono, gusto niyan yung nilalambing-lambing ka pa din. Diba? Nilalambing ka pa rin ng boyfriend mo. Nagpapabebe ka pa rin sa boyfriend mo. Diba kapag hindi mo na alam kung anong gagawin mo, kasi mga babae, madali tayong diba, ma-disturb about things. Kasi overthinker tayo. Ang dami nating iniisip agad-agad, diba? May sinabi lang sa ating malala yung siguro, natin, yung katrabaho natin. Overthink mo na yan ang malala at mabisang-mabisa. Oo, hindi ka na makakatulog niyan, diba? Ngayon, minsan hindi na natin alam kung anong gagawin natin, anong iisipin natin. We turn to our partners, diba? We turn to our boyfriends, to our husband, ganyan. For idea, for some enlightenment. Ganun naman din talaga. Wow! Yung una mong lalapitan, syempre yung pinagkakatiwalaan mo, and that is your partner. Yung kapag challenge na siya ng time, diba? Challenge na siya ng attention, challenge na siya in so many fields, in so many aspects, bigla mo pa siyang hihiwalayan. Wow! Just because wala kayong communication. Sana ikaw din gumawa ka ng paraan para makipag-communicate doon sa girlfriend mo. Pareho din naman kayong nahihirapan Diba? Sana, kung hindi nag-e-effort yung isa, sana ikaw yung nag-push, nag-100% ng effort para diba mag-usap kayo, para magkita kayo. Hindi yung tipong, hindi ka mini-message ng girlfriend mo dahil busy siya, hindi mo rin siya i-message.
So paano kayo mag-uusap? Oh, sino magiging daan ng pag-uusap ninyo? Si Kapitan? Diba? O, sabi dito, ginagaslight po ang term. Sabi ni RJ. O, diba? Yun yung nakakapanghinayang doon. 'Di ba? A lot of relationships nowadays hindi nagiging successful because siguro pride, 'di ba? Pag hindi sila pino-pursue ng isa, hindi na rin magpo-pursue yung isa. Yung isa gusto siya yung iniintindi, pero yung isa gusto rin iniintindi siya, 'di ba? Ano daw yun? So pareho. So paano, 'di ba? Wow. Hindi natin maintindihan. Sabi dito ni Kevin, nagagalit yung ex mo kasi nakakuha ka ng DAX. Di ba? Sabi dito, better yung ex mo. Hayaan mo na lang yung ex mo. Makakahanap ka rin ng better. Huwag ka nang bumalik sa basura pala. Huwag mong panghinayangan ang toxic relationship para sa better relationship. That is so true. Diba? Siguro nga, na-intimidate lang siya. That is the term. Na-intimidate siya. Kasi nga, diba, syempre, Canadian yung nakuha mong boyfriend this time. Diba? Tapos, merong pagkakataon ngayon, may chance na maging mas maayos yung buhay mo. Kasi, mas mahal ka probably nitong Canadian na ito na naka-meet sa'yo. Diba? At naging in a relationship ka with this time. Diba? So, baka nga, diba, may jealous factor, na-intimidate, diba? Sabi naman ni Jessica, magulong kausap po si Boy. 15 years kayo pero sasabihin nakalimutan niya yung birthday mo. Diba? Ang sarap pektusan niyan sa lungs. Napaka-childish po ng way of thinking ni Kuya. Kaya good idea na yung mag-move on ka na at ngayon nakahanap ka na ng taong magpapahalaga sa'yo. Iwas ka na po sa negative. Enjoy your life po, sender, because you deserve it. We all deserve it. We all deserve peace in our lives. Wow! Diba? Sabi naman po dito, LDRs can be very difficult, DJ Lindsay. Canada is a country with a landmass comparable to the US. Kaya din siguro kayo nag-drift apart. The level of commitment para sa ganitong setup needs to be very resilient on both sides. Working overseas can be both depressing and lonely. Kaya di ko masasabi na nakahanap ka ng iba. Kaya di ka masisisi na nakahanap ka ng iba. Pay your ex no mind. He is no longer a part of your life, nor should his input even matter anymore. So, ibig sabihin daw niyan, 'di ba? Translate ko ba to, Arch? Wag mo na raw pansinin yung ex mo. Kasi ex na nga eh. Wag mo na bigyan ng puwang daw sa buhay mo. Tsaka yung opinion daw ng ex mo, hindi na dapat pinapakinggan yan. Oo, ha? Challenging naman talaga kapag LDR. Para sa mga matitibay lang ang dibdib yan eh. 'Di ba? Yung LDR. Dapat sobrang mahal nyo yung isa't isa kapag pumasok kayo sa long distance relationship. Oo. At saka 15 years. Kulang na lang dyan kasal, 'di ba? Pero nagawa nyo pa rin, 'di ba? Nagawa niya pa rin makipaghiwalay sa iyo. Ibig sabihin ba niyan hindi ganoon ka, 'di ba? Katiba yung pundasyon ng inyong relasyon, 'di ba? At hindi rin naman kita masisisi kung this time may pagbigyan mo yung lalaking nag-present sa iyo ng attention, 'di ba? Nagparamdam sa iyo ng affection. Kasi vulnerable ka nung time na yun, iniwan ka ng boyfriend mo for 15 long years, 'di ba? So sino ang hindi malulungkot? At alam naman natin lahat kapag tayo po ay malungkot, 'di ba, lahat ng attention na pwede natin makuha, i-accept natin, 'di ba, i-entertain natin. Wow! And if that is your way of coping, kung yun yung paraan mo para maka-move on, para matanggal yung pain na ipinadama sa iyo ng ex mo, then go. Siguro naman aware si Canadian guy na galing ka sa 15-year relationship, 'di ba? So kailangan mo lang din maging honest sa kanya. Oo, at saka huwag mong isara yung puso mo sa pagmamahal na ibibigay sa iyo nitong Canadian guy na ito. Because malay mo, maging Canadian citizen ka din. Baka ito rin yung pagkakataon mo, bakla. Oo. Working visa ka, di ba? Ay, hindi mo pa rin sinabi kung anong visa ito. Sabi mo, baka magka-problema ka pa. Baka yan yung paraan. Hindi, ibig ko sabihin, di ba? Siya yung sumalo sa'yo, di ba? Ang lakas makapopoy at basya nito, ha? She loved me at my worst. You had me at my best. Ganon! So, diba? Kung sino yung tao na kayang magtiis at kaya tayong mahalin sa mga oras na hindi tayo kamahal-mahal. Yung tao na kaya tayong, alam mo yun, kaya tayong bigyan ng pansin sa oras na sobrang wasak na wasak tayo. Wow! Yun yung
ako naniniwala ako, para sa akin lang to, yun yung taong worthy of your love. Hindi yun lahat ginawa mo na nga para sa kanya, pero nagawa ka pa rin niyang iwan. Minsan hindi lang natin napapansin no, na yung mga taong nagbibigay sa atin ng atensyon, hindi mo alam na yun na pala talaga yung taong magmamahal sa iyo ng sobra-sobra. Magtataka ka, bakit biglang na ba't bigla siya nagpakita sa moment na sobrang down ako? Baka padala to ni Lord. 'Di ba? Baka mamaya ito na yung binigay ni Lord para mas maging maayos ang buhay ko. Minsan, ang sarap mag-isip na ganyan 'di ba? Well, we wish you all the best, Ekat. Basta, wag mo lang isara yung puso mo kasi you deserve all the love that you can get. 'Di ba? Naniniwala naman ako na mabuti kang babae, mabuti kang tao para tumagal ka sa 15 years na relationship, ha? Ibig sabihin, ox ka. Wow! Goods ka, 'di ba? Tawang-tawa talaga ako sa ka-immaturean ng ex mo. Ha ha ha. Nahirapan na. Feeling ko hindi naman yun, hindi legit yung nahirapan dahil walang attention. Well, siguro partly, can say that, na mahirap kapag walang attention, hindi nakikipag-usap. Pero baka naman, sinabi niya lang yun kasi meron na rin siyang nakakausap na iba. Baka gusto niya na rin talagang bumitaw. At minsan yung mga tao na, alam yun, gustong makipaghiwalay, 'di ba sabi, sige, hanap ka muna ng iba. Kapag nakahanap ka na, saka tayo mag-break. Minsan defense mechanism lang nila yan, ginagamit lang nila yan para ikaw yung magmukhang masama. Naghanap siya ng iba eh. Diba? Nakipag-break siya sa akin para sumama dun sa Canadian na yun. Wag ako. Wag niyo akong sinacharot dyan. 33 minutes after 9 ang ating oras. Ekat, again, we wish you well and thank you so much for sending in your story dito po sa Lihim ng Liham. Okay, giving you something from, tingnan po natin, bibigyan kita ng kanta, something from Wendy Moten. Nakaka-relate kayo dito. Pati mga tsahin ninyo nakaka-relate. Mga tsuhin ninyo. Mga kapitbahay ninyo. Come in and out of the rain. Wendy Moten, 9:33.